882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay, 882. Okay na. Mag-iingat ka Chip. pare, sa gilid ka lang Eh, ha. Chip. Dito lang sa ano, sidewalk. Oo, oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige, sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Oh, sige, sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip eh. Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaga. Sarap ng ganyang RP Dirty Cup, wala ba sa sulit yan, LB? Hmm? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag ka hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin, Power Gaming City. Eh, delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. I-roleplayan mo ng ganon. Eh, hindi ka naman niya kilala. Hindi niya inisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, eh, hindi maganda doon. Power gaming ang pulis doon. Sabi. Naalis na siya. Eh, since ako ay alam naman nila na ano. Kasi sa akin mismo nagpa-fight list. Ayok pa lang nagbebenta. Alam nila na yun ay ano lang. Part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Mga driver ng e-bike, walang lisensya yan, di ba? So, ayun. Paano pag naka-aksidente? O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Huhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive dun, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano ha. Hindi naman syempre sa pagiging minamaliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat. So, unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Syempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome. Eh kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba.
Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police, yun ay sa Sunday lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Di ba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Di ba? Oh, parang maganda yon, di ba? Sa tingin niya. Investigator, RP, walang susi, pero part of BMCPD. Pwede silang mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang, pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan. So sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Okay, Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaya. Sarap ng ganyang RP dirty cap, wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin Power Gaming City. Delikado to, delikado.
Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. Ni-roleplayan mo ng ganon. Eh, hindi ka naman niya kilala. Hindi niya iniisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang pulis doon. Naalis na siya. Eh, since ako ay alam naman nila na ano. Kasi sa akin mismo nagpa-whitelist. Ayok pa lang nagbebenta. Alam nila na yun ay ano lang, part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Mga driver ng e-bike, walang lisensya yan, di ba? So, ayun. Paano pag naka-aksidente? O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Uhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive dun, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano Hindi naman syempre sa pagiging minamaliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat. So unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Syempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome. Eh kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police yun ay sa sandal lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi.
So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Diba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Diba? Oh, parang maganda yun, diba? Sa tingin niya. Investigator, RP. Walang susi, pero part of BMCPD. Pwede sila mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang, pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay ano na, isibakin o kakasuhan. So, sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Okay, Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip eh. Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaga. Sarap ng ganyang RP dirty cup, wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pag ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. Ni-roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi niya inisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang pulis doon. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na kasi sa akin mismo nagpa-whitelist. Ayok walang nagbebenta. Alam nila na yun ay lang, part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit.
Shadoo's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Yung mga driver ng e-bike, walang lisensya yan, di ba? So, ayun. Paano pag naka-aksidente? O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Uhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive doon, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano ha. Hindi naman siyempre sa pagiging maliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay siyempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyong lahat. So unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Siyempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan. Di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw sinisignal mo na ikaw muna. Welcome. Kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang kagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police yun ay sa Sunday lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Diba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Diba? Parang maganda yun, diba? Sa tingin niya. Investigator. RP. Walang susi, pero part of BMCPD. Pwede sila mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan. So sa mga gustong
Investigator RP. Mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective eh. Teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na. Detective, walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount. More discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka Chip. pare. Sa gilid ka lang Eh, ha. Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige, sige. Pogi mo pa naman. Baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige, sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip eh. Sige, itabi mo na yung bike mo. Baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaga. Sarap ng ganyang RP Dirty Cup. Wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. May roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi niya inisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang police doon. Sabi. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na kasi sa akin mismo whitelist. Ayok pa lang nagbebenta. Alam nila na yun ay lang, part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Mga driver ng e-bike, walang lisensya yan, di ba? So, ayun. Paano pag naka-aksidente? O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Huhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive dun, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano Hindi naman syempre sa pagiging maliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat.
unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Siyempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome! Kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police, yun ay sa Sunday lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Di ba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Di ba? Parang maganda yun, di ba? Sa tingin niya. Investigator RP. Walang susi, pero part of BMCPD. Pwede sila mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang, pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan. So sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Okay, Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka lang. Sige, sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka.
Salamat, Chip. Oh, sige, sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip eh. Sige, itabi mo na yung bike mo. Baka ma-illegal parking ka pa niyan. Malaya. Sarap ng ganyang RP dirty cup. Wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag ka hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin, Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. Ni-roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi niya iniisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang police doon. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na ano. Kasi sa akin mismo nagpa-fight list. Ayok pa lang nagbebenta. Alam nila na yun ay ano lang. Part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Mga driver ng e-bike walang lisensya yan, di ba? So, ayun, paano pag naka-aksidente o kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila, uhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive dun, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano ha. Hindi naman syempre sa pagiging minamaliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat. So unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Syempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw sinisignal mo na ikaw muna. Welcome. Kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cup, pero yung police yun ay sa sandal lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city.
Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cup yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Di ba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Di ba? Oh, parang maganda yun, di ba? Sa tingin niya. Investigator RP. Walang susi, pero part of BMCPD. Pwede sila mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang, pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan. So, sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Okay, Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaga. Sarap ng ganyang RP dirty cup, wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag ka hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. May roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi
Hindi niya iniisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang pulis doon sa video. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na ano. Kasi sa akin mismo nagpa-fight list. Ayok walang nagbebenta. Alam nila na yun ay ano lang. Part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Yung mga driver ng e-bike, walang lisensya yan, di ba? So, ayun. Paano pag naka-aksidente? O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Uhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive doon, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano ha. Hindi naman siyempre sa pagiging maliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay siyempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat. So, unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Siyempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome. Kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police yun ay sa sandal lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Di ba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Di ba? Parang maganda yun, di ba? Sa tingin niya. Investigator RP.
walang susi pero part of BMCPD. Pwede silang mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay ano na, isibakin o kakasuhan. So sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Sige, Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige, sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige, sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip eh. Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaga. Sarap ng ganyang RP Dirty Cup, wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. May roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi niya inisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang police doon. Sabi. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na kasi sa akin mismo whitelist. Ayok pa lang nagbebenta. Alam nila na yun ay lang, part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Mga driver ng e-bike walang lisensya yan, di ba? So, ayun, paano pag naka-aksidente?
O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Huhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive dun, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano ha. Hindi naman syempre sa pagiging minamaliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat. So, unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Siyempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome! Kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police, yun ay sa Sunday lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Di ba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Di ba? Parang maganda yun, di ba? Sa tingin niya. Investigator RP. Walang susi, pero part of BMCPD. Pwede silang mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang, pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan. So sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector.
tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay Chief Inspector B-Boy. Yeah? Yan, babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Sige, Chip. Dito lang sa ano, sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige, sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige, sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip eh. Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaya. Sarap ng ganyang RP dirty cup, wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin, Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. Ni-roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi niya iniisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang police doon. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na ano. Kasi sa akin mismo nagpa-fight list. Ayok pa lang nagbebenta. Alam nila na yun ay ano lang. Part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Mga driver ng e-bike walang lisensya yan, di ba? So, ayun, paano pag naka-aksidente o kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila, uhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive dun, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano ha. Hindi naman syempre sa pagiging minamaliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat. So unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Syempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag Ah. nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome.
Eh kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw eh, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang kagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun eh, para everybody ay parang nakasync ba? Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police, yun ay sa sandil lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Diba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Diba? Oh, parang maganda yun, diba? Sa tingin niya. Investigator. RP. Walang susi, pero part of BMCPD. Pwede sila mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan. So sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Okay, Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaga.
Sarap ng ganyang RP Dirty Cup, wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag ka hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. Ni-roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi niya inisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang pulis doon. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na kasi sa akin mismo nagpa-fight list. Ayok pa lang nagbibenta. Alam nila na yun ay lang, part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan. Hindi siya magiging sulit. Venu's away. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Yung mga driver ng e-bike, walang lisensya yan, di ba? So, ayun. Paano pag naka-aksidente? O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Uhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive doon, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano Hindi naman syempre sa pagiging maliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyong lahat. So, unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Siyempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome. Kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cup, pero yung police yun ay sa Sunday lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga.
Minsan may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cup yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Di ba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Di ba? Oh, parang maganda yon, di ba? Sa tingin niya. Investigator, RP, walang susi, pero part of BMCPD. Pwede sila mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan. So sa mga gustong investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na, detective walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin na. 882. Baka gusto mo pang humingi ng discount, more discount. Hindi, Chip. Ano na to, Chip? Hindi ako humingi ng discount. Okay na to. Okay. 882. Okay na. Mag-iingat ka pare, sa gilid ka lang ha. Sige, Chip. Dito lang sa sidewalk. Oo, sa sidewalk ka Chip. lang. Sige. Pogi mo pa naman, baka makabangga ka. Salamat, Chip. Sige. Actually, naghanap akong babae dito, Chip eh. Sige, itabi mo na yung bike mo, baka ma-illegal parking ka pa niyan. Talaga. Sarap ng ganyang RP dirty cup, wala ba sa sulit yan, LB? Delikado ang roleplay na ito. Ang roleplay na ito ay kapag ka hindi na-gets ng player na roleplay yun, sasabihin, Power Gaming City. Delikado to, delikado. Only for open-minded people. Pagka ang na-roleplayhan mo ay hindi niya na-gets na yun ay roleplay, iisipin niya yun ay isang power gaming. Delikado. Baba, may galing sa semi-serious. I-roleplayan mo ng ganon. Hindi ka naman niya kilala. Hindi niya inisip na for the content yun. Kasi hindi naman niya alam na nagla-live ka. Isipin niya, hindi maganda doon. Power gaming ang police doon. Naalis na siya. Since ako ay alam naman nila na kasi sa akin mismo whitelist. Ayok pa lang nagbebenta. Alam nila na yun ay lang, part of the content. Delikado siya, delikado. Isulit yan.
Hindi siya magiging sulit. Venusa way. Pwedeng gamitin yung argument na yun sa mga e-bike. Mga driver ng e-bike, walang lisensya yun, di ba? So, ayun. Paano pag naka-aksidente? O kaya nag-violate sila sa traffic light at nag-beat sila. Huhulihin ba sila at hanapan ng lisensya? Wala naman lisensya yun. Minsan makikita mo yung nagda-drive dun, lola na. Lola, lolo. Hindi naman sa pag-ano ha. Hindi naman syempre sa pagiging minamaliit. Halimbawa yung mga gumagamit ng e-bike. Hindi yun dahil doon. Kundi yun ay syempre for the safety of everyone. Safety nila, safety mo. Safety ninyo lahat. So, unang-una dyan, dapat lahat may lisensya talaga. Siyempre, dapat alam lahat ng patakaran ng daan, di ba? Yung nakasalubong mo, hindi niya alam na hindi niya alam na kapag nag-flash ka ng ilaw, sinisignal mo na ikaw muna. Welcome. Kung na-misunderstood niya yon, kasi may mga iba ang iniisip nila sa pag-flash ng ilaw, nag-giveaway ka, di ba? So, pagka nagkaroon ng misunderstanding sa daan, mauwi sa aksidente. Yun ang gagandahan ng mga lisensyado, yung mga nagda-drive. Yun yung purpose nun para everybody ay parang nakasync ba. Pagka hindi nagkakaintindihan sa daan, parang GTA yun na may desync. Pwede naman yun sa sulit yung dirty cap, pero yung police, yun ay sa Sunday lang pwede sugurin araw-araw. Hindi, actually naiisip ko na yan. Good for the RP, bad for the city. Pero ito yung naiisip kong alternative. Maglalagay tayo ng mga investigator RP. Ang mga investigador ay part of BMCPD na walang mga susi. Sila ang mga tao, sila ang part ng BMCPD na hindi pumupunta sa mga report kasi hindi sila nakaka-receive ng report ng barilan. Hindi sila pumupunta, hindi nila marireceive yon. Pero sila ang tututok doon sa mga kaso-kaso ng mga civilian, sila mag-iimbestiga. Minsan, may pagkakataon silang mag-decide kung sino ang may kasalanan o hindi, sino ang kakasuhan o hindi. So, kapag ka mag-dirty cap yon, okay lang, wala naman siyang susi, di ba? Wala naman siyang susi. So, hindi siya makaka-abuse doon sa mga gamit ng mga pulis. Hindi siya makakaposas. Diba? Kailangan pa niya makipag-coordinate sa pulis para arestuhin ang isa. Pero, para ma-convince niya yung pulis na dapat arestuhin yon, ay dapat ma-verbal niya ng maayos. Diba? Parang maganda yun, diba? Sa tingin niya. Investigator, RP, walang susi, pero part of BMCPD. Pwede silang mag-request ng backup sa kapulisan pag meron na silang aarestuhin. Yon ay pwedeng mag-bad guy. Kaya lang, pag nalaman na siya ay bad guy, siya ay isibakin o kakasuhan.
So sa mga gustong mag investigator RP, mag-apply na lamang kay detective. Kasi si detective Teka. Dapat pala ma-promote na si detective na chief inspector. Chief inspector. Tapos yung mga mag-a-apply sa kanya, mga tatawagin ng detective pero wala na silang susi. Bago na. Detective, walang susi. Yung pinaka-boss head ng mga detective ay chief inspector. B-boy. Yeah? Babaguhin